Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa libo-libo niyong tagahanga at taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Sana po ay palagi po kayong nasa maayos na kalusugan at pati na rin po ang inyong buong pamilya. Sa mundong ating ginagalawan ay maraming hiwaga at misteryo na sadyang mahirap ho na ipaliwanag. Mga bagay na inaakala nating hindi totoo dahil tila imposible kung iisipin. Gaya na lamang ng mga nilalang na nagtatago sa dilim na kung tawagin ay aswang. Sa aking naging karanasan, ang mga nilalang na yon ang naglabas ng nakatago kong tapang at sila ang sumubok kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa mga mahal ko sa buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Joaquin. At ito ang aking kwento. 6 na taong gulang pa lamang ang anak kong si Lucas nang namatay ang aking asawa. Kinailangan kong iwanan ang anak ko sa aking nanay na si Nanay Abiang upang magtrabaho sa malayo at kumita ng pera. Natanggap ako bilang boy o kasambahay sa mayamang tao na si Maximo. Isa siyang negosyante na kahit 3 taon na akong nagtatrabaho sa kanya ay hindi ko pa rin alam kung ano ang kanyang negosyo. Hindi ko na yun inalam dahil ang importante ay malaki ang sinasahod ko sa kanya kumpara sa pagtatanim ko ng gulay sa aming probinsya. Bukod doon ay napakabait ni Maximo at galante siya pagdating sa pera. Pinag-aral din niya ako na magmaneho upang ako ang maging personal na driver niya. 1 buwan ng Disyembre, malapit ng magpasko, kaya isang umaga ay ipinagmaneho ko si Maximo papunta sa isang malaking mall. Bibili kasi siya ng mga panregalo sa mga taong kilala niya. Oo nga pala, Joaquin. Hindi ka ba uuwi sa probinsya ninyo? 2 linggo na lang. Ay Pasko na. Hindi po muna, sir. Naubos po kasi yung ipon ko kasi kinailangan ko nang tubusin po yung nakasanla naming lupa eh. Tumawag naman na po ako sa anak ko at sa nanay ko. Naiintindihan naman po nila ako. Siguro uuwi na lang po ako sa birthday ng anak ko, sir. Sigurado ako, naiintindihan ka nila. Pero malungkot sila dahil hindi ka nila makakasama sa Pasko. Ganito na lang, bibigyan kita ng pamasahe pauwi sa inyo at pabalik dito. Dadagdagan ko na rin para may paghanda kayo. Basta siguraduhin mo lang na pagkatapos ng bagong taon ay babalik ka dahil marami akong aasikasuhin. Kailangan ko na driver, alam mo yan. Naku sir, wag na po. Nakakaya naman po sa inyo eh. Napakarami nyo na pong naitulong sa akin, sir. Ayos lang po kasi nakausap ko na nga po ang nanay at anak ko. Mas masaya ang Pasko at bagong taon kapag kasama mo ang pamilya mo. Huwag ka mag-alala. Kung iniisip mo na ibabawas ko yun sa sahod mo, ay hindi ko yung gagawin. Bali yun na ang regalo ko sa'yo sa darating na Pasko. At huwag mo nang tanggihan ang alok ko. Ramdam ko na gusto mo makasamang nanay at anak mo sa Pasko at sa bagong taon. Sir, maraming salamat ha. Napakabait niyo po talaga. Sobrang swerte ko kasi kayo po ang naging boss ko. Pero sir, matanong ko lang, nasaan ho pala ang pamilya niyo, sir? Mahigit 3 taon na po ako nagtatrabaho sa inyo pero hanggang ngayon, sir, hindi ko pa nakikitang may dumalaw sa inyo na pamilya niyo. Hindi ko pa ba nasabi sa'yo na mag-isa na ako sa buhay? Wala na akong pamilya. Meron naman siguro pero hindi ko sila nakilala.
Bata pa lang ako ay natuto na akong magtrabaho at mabuhay na mag-isa. Hanggang sa darating ko kung nasan ako ngayon. Sobrang hirap po siguro ng mga pinagdaanan nyo, sir. Kaya po pinagpala kayo ng Diyos. Tignan nyo po ang buhay nyo ngayon, sir. Sobrang yaman nyo na at ang dami nyo pong pera. Lahat po ng gusto nyo ay nabibili nyo. Saka nakakapunta pa po kayo sa iba't ibang bansa. Nangako kasi ako sa sarili ko na hindi na ako babalik sa pagiging mahirap. Kaya ginagawa ko ang lahat para mas lalo ako yumaman. Parang imposible na pong maghirap po ulit kayo, sir. Kung ano man po ang negosyo nyo, ay napakaganda po ng takbo, sir. Sir, curious lang po ako, sir. Ano po bang negosyo nyo? Ang tagal ko na kasing nagtatrabaho sa inyo pero hanggang ngayon, di ko pa rin po alam kung ano bang klaseng negosyo na meron kayo. Bakit gusto mo pang malaman? Hindi ba ang importante ay napapasahod kita ng maayos? Sorry, sir, ha. Pasensya na po kung masyado po akong mausisa. Okay lang. Pero sige, bibigyan kita ng ideya kung ano ang negosyo ko. Nagbebenta ako ng isang bagay sa mayayaman tao. Malaki ang ibinabayad nila sa akin. Sa ganung paraan ako kumikita ng pera. Maganda nga po yan. Parang buy and sell po siguro ang ginagawa ninyo, no? Hindi naman, pero malapit na roon. Siguro naman, ay hindi mo na ako tatanungin sa kung anong negosyo ko. Dahil kahit papano, ay nasagot ko na ang tanong mo. Hindi na ho, sir. Okay na po ako sa naging sagot nyo sa akin. Tama po kayo. Ang importante, meron akong trabaho at hindi ko na kailangang alamin pa ang eksaktong pinagkakakitaan nyo. Hindi nagtagala, ay nakarating na kami ni Boss Maximo sa mall. Maayos kong ipinarada sa parking area ang magara niyang sasakyan at saka kami pumasok sa napakalaking pamilihan. Agad na bumili si Sir Maximo ng mga panregalo para sa mga kaibigan niya. Maging ako ay ibinili niya ng bagong t-shirt. Tumanggi ako dahil talagang nakakahiya na, pero naging mapilit siya. Oo nga pala, ibibili ko rin ng regalo ang anak at nanay mo. Naku sir, wag na ho, nakakahiya naman po. Malaking bagay na po para sa amin yung pagbibigay niyo sa akin ng pamasahe pauwi dun sa kanila. Regalo ko yun sa'yo. Ibang para sa kanila. Saka, ilang taong ka nang nagtatrabaho sa akin. Kaya alisin mo na yung hiya-hiya na yan. Maayos ka naman magtrabaho. At alam kong mapagkakatiwalaan ka. Kaya nararapat lang na bigyan kita ng reward. Sadyang ganito ko sa mga taong tapat sa akin. Pero sa sandaling traidorin mo ko, malalaman mo na mahirap akong kaaway. Hindi ko po gagawin yun sa inyo, sir. Tapat po ako sa inyo. Mabuti kung ganun. Ilang taon na pala ang anak mo? 9 na taon na po, sir. Pero sir, wag na po talaga. Siguro ay magandang ibili natin siya ng laruan. Tamang-tama. At may toy store dito. Wala na akong nagawa nang pumasok si Sir Maximo sa isang toy store at bumili siya ng malaking robot na laruan. Matapos yun, ay dumiretso kami sa department store at doon ay ibinili niya ang nanay ko ng 3 piraso ng damit. Nang sandaling yon ay walang pagsidlan ang aking kasiyahan dahil nagkaroon ako ng amo na ubod ng bait at hindi madamot. Kaya palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko sisirain ang tiwala ni Maximo sa akin at kung maaari ay habang buhay akong magtatrabaho at magiging tapat sa kanya. Gabi na kami nakauwi ni Sir Maximo sa kanyang malaking bahay. Kaming 2 lamang ang nakatira doon. Ako ang nag-iisa niyang kasambahay dahil mahirap talagang makuha ang tiwala ni Sir Maximo. Ayon sa kanya, bago ako magtrabaho sa kanya, ay marami siyang kasambahay pero lahat ng yun ay pinagnakawan siya. Kaya naisip niya na mas mabuti na isang kasambahay na lang ang kunin niya. Pero
mapagkakatiwalaan. Dahil kumain na kami ni Sir Maximo sa labas bago kami umuwi, ay dumiretso na ako sa kwarto ko na nasa unang palapag ng bahay. Nagpalit ako ng pambahay na damit at saka ako humiga sa aking kama. Inuha ko ang aking cellphone at tinawagan ko ang aking nanay. Napangiti ako nang agad yung sagutin ng nasa kabilang linya. Joaquin, ikaw pala yan. Bakit naman ganitong oras ka na kung tumawag? Tunog na si Lucas. Ayos lang po, Nay. Kayo po talaga ang gusto kong kausapin. Dahil may sasabihin po ako sa inyo. Abay, ano ba yon? Mukhang importante yan Hindi ba, Nay, sinabi ko sa inyo na hindi po ako makakauwi ng Pasko at Bagong Taon? Oo. Nalungkot nga si Lucas nang sabihin mo sa kanya, pero pinaintindi ko sa kanya na wala ka ng pera kasi nagbayad tayo sa lupa. Sa tingin ko naman naintindihan naman ng anak mo yon. May maganda po akong balita, Nay. Uuwi po ako bago magpasko. Kaya magkakasama po tayong tatlo sa Pasko at Bagong Taon. Totoo ba yung sinasabi mo, Joaquin? Ang akala ko ba hindi ka makakauwi kasi wala ka ng pera? Bibigyan po ako ng boss ko, Nay, ng pamasahe pa uwi dyan at pabalik dito. Hindi ko nga po akalain na gagawin yun ni boss eh. Aba, napakabait talaga ng boss mo na yon. Salamat naman at makakauwi ka sa Pasko, anak. Talagang miss ka na ni Lucas. Pero Nay, huwag niyo po munang sasabihin kay Lucas na uuwi ako, ha. Gusto ko po siyang sorpresahin eh. O sige, huwag kang mag-alala at hindi ko ipapaalam sa kanya na uuwi ka. Paniguradong matutuwa yun kapag nakita ka. Miss na miss ko na rin po kayo, Nay. Ang tagal na po kasi nung huli po akong nakabisita sa inyo ni Lucas, di ba? Kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba uuwi talaga dito sa atin? Bakit kasi hindi ka nalang mag-ipon tapos magtayo tayo ng kahit maliit na negosyo rito? Para magkakasama na tayo. Lumalaki tuloy ang anak mo nang hindi mo siya nakakasama. Nay, alam niyo naman po na hindi ko kayang iwanan ang trabaho ko rito. Sayang po kasi yung sinasahod ko rito, Nay. Sa ngayon, ay wala pa po sa plano ko ang manirahan ulit yan sa atin. Pero wag po kayo mag-alala. Kasi kahit pa paano ho, nag-iipon naman po ako dito. Nagsalita si Nanay pero hindi ko siya naintindihan dahil naging putol-putol ang linya. Ano, Nay? Ano po sabi niyo? Di ko po kayo maintindihan, choppy po. Ganito talaga rito. Mahina ang signal dito, anak. Kaya palaging paputol-putol ang tawag. Magsasalita pa sana ako nang biglang naputol ang tawag. Sinubukan kong tawagan ulit si Nanay pero hindi ko na nagawang makakonekta sa kanya. Hindi ko na pinilit na tumawag ulit dahil sapat na sa akin ang mga nasabi ko sa aking nanay. Ang importante ay nasabi ko na uuwi ako bago magpasko. Ipinatong ko ang cellphone sa maliit na lamesa sa tabi ng kama at umayos ako ng pagkakahiga. Nakangiti akong napatingin sa kesame. Hindi na kasi ako makapaghintay na makita ang reaksyon ng anak kong si Lucas kapag nakita niya ako. Nung nakaraang taon kasi ay hindi rin ako nakauwi sa amin ng Pasko. Kaya mag-iisang taon ko nang hindi nakikita ang anak at nanay ko. Kinabukasan ng umaga ay maaga akong gumising. Gaya ng aking nakasanayan. Habang tulog pa si Sir Maximo ay nagluto na ako ng almusal. Gumawa na rin ako ng kape dahil pagkagising ni Sir Maximo ay kape kagad ang hinahanap niya. Pagsapit ng 7:00 ay bumaba na si Sir Maximo mula sa kwarto niya. Agad siyang uminom ng kape habang naghahain ako. Maya-maya pa ay magkasabay na kaming kumakain. Isa yon sa ikinatutuwa ko kay Sir Maximo. Hindi niya pinaparamdam sa akin na isa akong kasambahay. Pakiramdam ko ay parte ako ng kanyang pamilya dahil kahit sa pagkain ay isinasabay niya ako. Oo nga pala, Joaquin.
May lakad ako ngayon. Ipag-drive mo ko ha. Malayo ang pupuntahan natin. Sige po, sir. Sir, saan po pala tayo pupunta? Sa Batangas. Gusto ko magpahinga ngayong araw. Magbabakasyon tayo sa isang private beach resort. Nakapag-book na ako kagabi. Kaya wala nang problema. Buti naman po, sir, at naisipan niyo po magbakasyon. Parang puro trabaho na lang po kasi ang ginagawa niyo nitong mga nakaraang buwan eh. Yan nga rin ang naisip ko. Sumasakit na ang ulo ko dahil puro negosyo na lamang ang nasa utak ko. Kailangan ko rin talaga ng bakasyon. 2 gabi tayo ron, kaya magdala ka ng mga ilang pirasong damit. Nang sandaling yon, ay naalala ko ang aming lugar. Ipinagmalaki ko kay Sir Maximo kung gaano kaganda ang dagat sa probinsya namin. Tinanong niya kung saan ako nakatira at sinagot ko ang tanong niya. Mukhang maganda nga sa lugar niyo. Hayaan mo, kapag nagkaroon ako ng oras, ay uuwi tayo sa inyo. Gusto kong makilala ang anak at nanay mo. Ang totoo po niyan, sir eh. Gusto rin po kayong makilala ng nanay ko. Madalas ko po kasi kayong naikikwento sa kanya. Baka naman kung ano-anong kinikwento mo sa nanay mo tungkol sa akin. Baka hindi pa man kami nagkikita, ay sira na ang imahe ko sa kanya. Naku sir, hindi yo. Wala po akong masasabing masama tungkol sa inyo, sir. Kahit hindi pa nga po kayo nakikilala ni nanay eh. Sobrang nababaitan na po siya sa inyo. Palagi ko po kasing kinikwento sa kanya yung mga naitutulong niyo po sa akin. Baka naman maging anghel na ang tingin sa akin ng nanay mo pag nagkataon. Natawa ko sa sinabing yon ni Sir Maximo. Kahit ang totoo, ay parang anghel na talaga ang tingin ko sa kanya sa dami ng mga naitulong niya sa akin at sa pamilya ko. Pagkatapos naming kumain, ay nag-empake na ako ng mga dadalhin ko sa bakasyon namin ni Sir Maximo. Makalipas ang ilang sandali, ay bumabiyahe na kami. Sa buong biyahe, ay tulog si Sir Maximo. Ginising ko na lang siya nang nakarating na kami sa private beach resort kung saan kami magbabakasyon. Nandito na pala tayo. Pasensya ka na. Tulog ako sa buong biyahe. Wala ka tuloy nakakwentuhan habang nagdadrive ka. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Ayos lang po, sir. Umaga naman po kaya kahit wala akong kausap ay okay lang, hindi pa rin po ako aantukin. Ang mabuti pa ay bumaba na tayo. Ikaw na ang bahala sa mga gamit natin. Naunang bumaba si Sir Maximo. Bumaba na rin ako at dinala ko ang mga gamit namin. Dinala ko ang bag ni Sir Maximo sa kwarto niya habang ang sa akin ay sa kwarto ko. Sinabi ni Sir Maximo na magpahinga muna ako at bahala na ako sa gusto kong gawin. Aniya ay mag-enjoy ako sa bakasyon namin na yon dahil dapat din akong magpahinga at mag-relax-relax. Nang naayos ko na ang mga gamit ko, ay naglakad-lakad ako sa dalampasigan. Pagsapit ng tanghali, ay sabay kaming kumain ni Sir Maximo. Matapos yun, ay nagpunta kami sa pool area at nag-inom kami ng kaunti. Nang medyo tinamaan na ako ng alak, ay natulog na ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog, pero madilim na nang nagising ako sa magkakasunod na katok sa pinto ng kwartong tinutuluyan ko. Pagbukas ko sa pinto, ay bumungad sa akin si Sir Maximo. Bakit po, sir? May problema po ba? Kailangan na nating umalis ngayon. May problema sa negosyo ko at kailangan kong kausapin ang mga tauhan ko. Bilisan mo, Joaquin. Kunin mo na mga gamit mo at sumunod ka sa akin sa sasakyan. Hindi ko na nagawang makapagtanong dahil nagmamadaling umalis si Sir Maximo. Naramdaman ko na nagmamadali siya, kaya binilisan ko ang aking pagkilos. Hindi nagtagal, ay sumakay na ako sa kotse at doon ay sinabi ni Sir Maximo ang lugar kung saan kami pupunta. Aniya ay bilisan ko dahil kailangan makapunta kagad siya roon. Hindi na ako nagtanong at pinaandar ko na kagad.
ang sasakyan. Habang nasa biyahe kami, ay naramdaman ko na balisa si Sir Maximo. May katek siya sa cellphone at bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Sir? Okay ka lang ba, sir? Mukha ba akong okay sa itsura ko? Pwede bang bilisan mo pa ang pagpapatakbo mo? Wala naman traffic. Ay, pasensya na po, sir. Medyo madilim po kasi itong dinadaanan natin eh. Baka pag binilisan ko pa ay makaksidente po tayo. Saka, sir, mabilis na po ang takbo natin. Wala akong pakialam. Basta bilisan mo. Sige po. May tubig po tayo dyan, sir. Mas makakabuti po kung uminom po muna kayo para kumalma po kayo. Hindi ko kailangan ng tubig. Ang gusto ko, dalhin mo ko sa pupuntahan ko na mabilis. Ano po palang nangyari, sir? Pwede ko po bang malaman? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka nang nagtatanong ng tungkol sa negosyo ko? Pasensya na po, sir. Nanibago ako kay Sir Maximo ng oras na yon. Yun ang unang beses na napagtaasan niya ako ng boses. Alam ko na nagawa niya lang yon dahil sa kinakabahan siya o natatakot. Hindi ko pinersonal ang pagsigaw niya sa akin at itinuon ko na lang ang aking atensyon sa aking pagmamaneho. Makalipas ang halos 2 oras ay nakarating na kami sa pupuntahan namin. Bago bumaba, si Sir Maximo ay sinabi niya na wag akong bababa ng kotse kahit na anong mangyari. Aniya, ay hintayin ko lang siya roon. Pagkababa ni Sir Maximo, ay nagmamadali siyang pumasok sa isang malaking warehouse sa hindi kalayuan. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na tignan ang paligid. Isa yung tagong lugar at hindi na sementado ang dinaanan namin para makarating doon. Puno ng nagtataasang talayb ang kapaligiran. Ano bang klaseng lugar tong pinuntaan namin ni Sir? Parang tapunan ng bangkay na pinapatay ng mga sindikato, tulad doon napapanood ko sa pelikula. Nilibang ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pakikinig ng kanta. Lumipas ang halos 1 oras, pero hindi pa rin bumabalik si Sir Maximo. Nagtaka na ako dahil masyado nang matagal na wala ang amo ko. Naisip ko na baka malaki talaga ang problema ng negosyo ni Sir Maximo para tumagal ng ganun ang pakikipag-usap niya sa mga tauhan niya. Napapitlag ako nang may narinig akong malakas na pag-angil na parang mula sa isang mabangis na hayop. Sa sobrang lakas nun ay narinig ko yun kahit nakasarado ang lahat ng bintana ng sasakyan. Kahit sinabi ni Sir Maximo na wag akong lalabas ng sasakyan, ay hindi ko napigilang lumabas. Nakarinig ako ng putok ng baril sa warehouse. Doon na ako nakaramdam ng matinding kaba. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Sir Maximo. Baka may masama nang nangyari sa kanya. Sa kabila ng takot na meron ako, ay mas inisip ko na masiguro ang kaligtasan ng aking boss. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa warehouse. Umikot ako sa paligid nun at may nakita akong isang maliit na butas sa dingding. Sumilip ako roon at hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa loob. Nakatayo si Sir Maximo sa harap ng isang nilalang na may malahalimaw na itsura. Nakakatakot ang anyo ng nilalang na yon at ng kalaunan ay napagtanto ko na isa yung aswang. May nakabulagtang lalaki sa paanan nila at may tama yun ng bala ng baril sa noo. Pinatay ko na ang nagpataka sa babaeng binili mo sa akin. Hindi ako pumapayag na mayroong palpak sa mga tauhan ko. Binigubo ko, Maximo. Kailangan kong makuha ngayong gabi ang babaeng binili ko sa'yo. Kailangan kong makakain ng tao ngayong gabi. Napakalaki ng binayad ko sa'yo. Tapos ganito lang ang mangyayari. Alam ko. Matagal ka nang bumibili ng tao sa akin. At ngayon lang naman ito nangyari. Nangangako ko sa'yo
na bukas ng gabi ay meron akong may bibigay sa'yo. Hindi ka ba marunong umintindi? At sabi ko ngayon ko kailangan ng tao. Kapag wala ka na ibigay sa akin, lahat kayo rito ay papatayin ko. Wag naman, sandali lang. Teka, alam ko na. Meron akong kasama. Naroon siya sa sasakyan. Siya na lang ang ibibigay ko sa iyo ngayong gabi. Iharap mo siya sa akin. Ako magdedesisyon kung kukunin ko siya o hindi. Sandali lang. Pupuntahan ko siya ngayon din. Napaatras ako. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita at narinig ko. Alam ko na ako ang tinutukoy ni Sir Maximo na ibibigay niya sa aswang. Doon ko napagtanto na ang negosyo ni Sir Maximo ay nagbebenta siya ng mga tao sa mga aswang. Kung paano siya kumukuha ng mga tao ay wala akong eksaktong ideya. Pero ang hinala ko ay nangingidnap sila ng kanyang mga tauhan. Anak ng putya, kailangan ko nang umalis dito. Ayokong ibenta ako ni Sir sa aswang. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa kotse. Pero natigilan ako nang narinig ko ang pagtawag ni Sir Maximo sa pangalan ko. Nahihintakutan akong lumingon sa kanya. Sir, bakit po? Hindi ba sabi ko sa'yo? Ay doon ka lang sa sasakyan. Bakit hindi ka marunong sumunod sa napakasimpleng instruction? Pasensya na po, sir. Naisip ko po kasi na bumaba po muna ako ng sasakyan para maglakad-lakad. Amoy na amoy ko na nagsisinungaling ka. Mukhang narinig mo rin ang pinag-usapan namin sa loob. Baka nga hindi lang narinig eh. Baka nakita mo rin. Sir, parang awa mo na, sir. Huwag mo ko ibibenta sa aswang, sir. Ayoko pa pong mamatay, sir. May anak pa po ako, sir. Joaquin, napakalaki na ng utang na loob mo sa akin. Kung iisa-isain ko sa'yo ang mga ibinigay ko sa'yo, ay aabutin tayo rito ng umaga. Kaya wala kang karapatan na tumanggi sa gusto kong gawin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil ako na ang bahala sa anak mo at pati na sa nanay mo. Bibigyan ko sila ng malaking halagang pera na sasapat sa napakahabang panahon. Kung gusto mo, ay pagpapatayo ko pa sila ng isang bahay at negosyo para hindi ka na mag-alala. Pumayag ka lang sa gagawin ko sa'yo at nangangako ko na mangyayari ang lahat ng sinabi ko. Ikaw ang sasalba sa negosyo ko. Hindi ako pwedeng mapahiya sa aswang na yun dahil siya ang pinakamalaki kong kliyente. Ayoko, sir. Hindi ako pumapayag, sir. Hindi ko akalain na sa likod ng kabutihan na pinapakita niyo sa akin ay may nagtatago palang demonyo sa inyo. Paano mo naaatim, sir, na magbenta ng mga tao sa mga aswang? Joaquin. Nakalimutan mo na ba sinabi ko sa'yo nun? Galing ako sa hirap at ayoko nang bumalik sa ganung buhay. Pero ang dahilan kaya ako ito ginagawa, dito ko yumayaman kaya wala na akong pakialam kung kailangan ko dumukot ng mga tao para ibenta sa mga aswang na ayok sa laman at dugo ng mga tao. Pumayag ka na, Joaquin. Isipin mo na lamang na ang gagawin mo ay paraan mo upang magkaroon ng magandang buhay ang anak at nanay mo. Kahit na anong ibigay mo sa akin, sir, hindi ako papayag sa gusto mo. Ayoko na magtrabaho sa'yo. Mabilis akong tumakbo papunta sa kotse. Pagkasakay ko, ay agad kong binuhay ang makina nun at mabilis yung pinaandar. 3 magkakasunod na putok ng baril ang narinig ko. Inabahan ako nang nagpagewang-gewang ang andar ko. Ang hinala ko ay tinamaan ng bala ng baril ang isa sa mga gulong ng kotse. Patuloy ako sa pagmamaneo hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng kontrol. Biglang pumaling sa kaliwa ang kotse at dumiretso yun sa pagkahulog sa malalim na lawa. Malakas na humampas ang ulo ko sa manibela
at naramdaman ko ang pag-agos ng dugo sa aking buong muka. Nataranta ko nang unti-unting lumubog ang kotse sa lawa na yon. Hindi ko na magawang buksan ang pinto. Hinugot ko sa upuan ang headrest at ginamit ko ang bakal nun para basagin ang salamin ng bintana ng kotse. Nang nabasag yon, ay lumabas na kagad ako at pinilit kong lumangoy. Pero dahil sa sugat sa aking noo, ay agad akong nanghina. Unti-unting nanlabo ang aking paningin hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Inakala ko na yun na ang aking katapusan. Inisip ko na baka mamatay ako sa pagkalunod o hindi naman kaya ay matagpuan ni na Maximo ang katawan ko at tuluyan niya na akong ibenta sa mga aswang. Kaya laking gulat ko nang nagising ako sa loob ng isang luma at maliit na kubo. Nakahiga ako sa papag at may benda ang aking ulo. Aray! Ano to? Nasaan ako? Paano ako napunta rito? Kahit masakit ang buong katawan ko, ay pilit akong tumayo. Napahinto ako nang makita ko ang aking kaliwang braso at kamay. Nahindik ako dahil may nakatato sa braso ko na kobra habang sa kamay ko naman ay alakdan. Ano to? Bakit ako nagkaroon ng tato? Sino may gawa nito sa akin? Nagulat ako nang isang matandang lalaki na may seryosong muka ang pumasok sa kubo. May hawak siyang tungkod. Mahaba ang balbas at bigote niya at ganun din ang buhok niya na purong puti na. Napaatras ako dahil hindi ko siya kilala. Mabuti naman at gising ka na. Sino ka? Ikaw ba naglagay ng mga tattoo na to sa katawan ko? Nagugutom ka na ba? Tamang-tama. Dahil luto na ang sinaing. Pwede na tayong kumain. Teka, huwag mong iniiba ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ka at anong ginawa mo sa akin? Umupo ka na dyan sa pagkainan. Sasagutin ko ang lahat ng tanong mo habang kumakain tayo. Lumabas ang matandang lalaki at hindi nagtagal ay bumalik siya na may dalang isang kaldero. Ipinatong niya yun sa ibabaw ng maliit na lamesa. Sa lamesa ay may isang mangkok ng sinabawang gulay. Meron din doon 2 pinggan. Umupo ang matandang lalaki at tumingin siya sa akin. Tatayo ka na lang ba dyan o kakain ka rito? Gutom na ako, kaya mauubusan kita ng pagkain. Dahil matindi na ang gutom ko, ay lumapit na rin ako sa pagkainan. Agad akong umupo at sumandok ng kanin. Sunod-sunod ang naging subo ko hanggang sa nabulunan ako. Inabutan ako ng matandang lalaki ng 1 baso ng tubig na inubos ko ang laman. Maraming salamat po. Ano pala ang pangalan mo? Para naman alam ko kung paano kita tatawagin. Joaquin po. Ako po si Joaquin. Ako naman si Habagat. Pero maaari mo kong tawaging Tatang Habagat dahil yan ang tawag ng mga nakakakilala sa akin. Kayo po bang nagligtas sa akin? Tama ka, ako nga. Nagkataon kasi na naglalakad ako noon nang nakita kong nahulog sa lawa ang kotseng minamaneho mo. Wala kang malay nang nakita kita. Kaya dinala kita rito sa bahay ko. Maraming salamat po, Tatang Habagat. Pero bakit niyo naman po ako nilagyan ng tato? Ayoko po ng ganito eh. Ang dumi sa balat. Sana man lang hinintay niyo akong magising at saka niyo ako tinanong kung gusto ko po magpatato. May dahilan kung bakit kita nilagyan ng mga yan. Pero gusto kong ipaunawa sa'yo na ang tatong yan ay hindi dumi sa balat. Ito ay uri ng sining. At minsan, yan din ang maaari mong magamit para labanan
ang kasamaan. Teka, hindi ko po kayo naiintindihan eh. Paano ko naman po magagamit ang tato sa pakikipaglaban? Malalaman mo rin kapag alam kong handa ka na. Pero ano bang nangyari? Habang inilalayo kasi kita sa lawa, ay may mga lalaking naghanap sa'yo. Mabuti na nga lang at nagawa kitang itago. Pakiramdam ko kasi ay masasama silang mga tao at hindi magandang gagawin nila sa iyo. Tama po kayo, Tatang. Pero hindi ko po alam kung maniniwala po kayo sa nangyari sa akin eh. Kahit po kasi ako ay hindi pa rin makapaniwala sa naranasan ko. Bakit hindi mo subukang ikwento? Malay mo naman at maniwala ako. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako mapanghusgang tao. Kung para sa iyo ay katotohanan na sasabihin mo, iisipin ko na lang na totoo yun. Huminga muna ako ng malalim at nag-ipon ako ng lakas ng loob bago ko inilahad kay Tatang Habagat ang lahat ng nangyari sa akin. Sinimulan ko sa pagkakatuklas ko ng totoong negosyo ni Sir Maximo hanggang sa pagtatangka ni Sir Maximo. Naialay ako sa kanyang kliyenteng aswang. Pagkatapos ko magkwento, ay nanginig ang buong katawan ko dahil sa labis na takot. Napansin ko rin na diretsong nakatingin si Tatang Habagat sa akin at walang ekspresyon ang kanyang muka. Bakit po ang tahimik niyo, Tatang? Hindi po ba kayo naniniwala sa mga sinabi ko sa inyo? Sa bagay, naiintindihan ko naman po kayo. Doon pa lang po sa sinabi ko na totoo ang aswang ay talagang mahirap na pong paniwalaan yun. Pasensya ka na. Iniisip ko lang kasi na napakahirap pala ng pinagdaanan mo. Kung di ka nakatakas, malamang ay ginawa ka ng pagkain ng aswang na yon. Ang ibig niyo po bang sabihin naniniwala po kayo sa akin? Naniniwala po kayo sa kwento ko? Oo naman. At naniniwala rin ako sa mga aswang. Alam ko na nabubuhay sila na kasama natin. Hindi nga lang natin sila napapansin kasi magaling silang magtago. Magaling magbalat kayo. May ilan na nabubuhay na parang normal na mga tao. At meron ding gaya ng sinabi mo na tila naging moderno na ang pamumuhay. Hindi na sila lumalabas sa gabi para maghanap ng biktima. Meron na nagdadala nun sa kanila at ang kailangan na lang nilang gawin ay ang magbayad. Bakit ang bilis niyo po maniwala sa akin, Tatang? Nakakita na po ba kayo ng aswang? Hindi lang nakakita, kundi nakikipaglaban din ako sa kanila nung malakas pa ako. Kung di mo na itatanong, ay isa kong antingero at manunugis nung araw, nung ako'y bata pa. Alam ko po kung anong antingero. Pero yung manunugis, di ko po alam yun eh. Sa probinsyang pinanggalingan ko, manunugis ang tawag sa isang tao na may kaalaman sa kakayahan na makipaglaban at pumatay ng mga aswang. Siya ay nagsanay para sa ganung gawain. Kaya po pala parang ang dami niyo pong alam tungkol sa aswang, ano? Pero Tatang, pwede ko na po bang malaman kung bakit niyo po ako nilagyan ng tato? Hindi mo ba talaga kayang maghintay? Sasabihin ko rin sa iyo ang dahilan. Basta't maghintay ka lang. Masyado naman po kayong pasuspense. Pero hindi ko pa rin gusto tong ginawa niyo, Tatang, ha? Mali po na naglalagay po kayo ng tato sa isang tao nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pagkatapos ko marinig ang kwento mo, sigurado ako na darating ang panahon na magpapasalamat ka sa akin dahil nilagyan kita ng mga tattoo na yan sa katawan mo. Lalo na ngayon na hindi nakita ng mga taong gusto kang patayin ang katawan mo. Sigurado ako na alam nila na buhay ka pa hanggang ngayon. Ano naman po kung alam po nilang buhay ako? Hindi ka ba marunong mag-isip? Ang sabi mo, natuklasan mo na nandudukot ng mga tao ang amo mo para ibenta sa mayayamang aswang. Hawak mo ang sikreto niya na maaaring sumira sa kanya at maging dahilan para siya'y makulong. Sigurado ako na wala siyang ibang gustong gawin
kundi ang patayin ka. Pero wala naman po akong balak na magsumbong kahit na kanino eh. Handa po ako manahimik dahil sigurado ako na kapag nagsumbong ako sa mga pulis ay hindi nila ako papaniwalaan. Isa pa, maraming pera si Sir. Kayang-kaya niya akong baligtarin gamit ang pera niya. Sandali, bakit ba tinatawag ko pa siya, Sir? Hindi ko na nga pala siya amo. Sa palagay mo ba, kahit sabihin mo sa kanya na hindi ka magsasalita, ay bubuhayin ka pa rin niya? Hindi pa ba malinaw na kayang-kaya kanyang patayin dahil hindi man lang siya nagdalawang isip na ibenta ka roon sa kliyente niyang aswang? Oo nga no. Sa bagay, tama po kayo. Baka nga po sa ngayon ay hinahanap na niya ako para patayin. Pero Tatang, ligtas po ba talaga ako dito? Hindi po ba niya ako mahahanap dito sa bahay niyo? Sa ngayon, ay masasabi kong ligtas ka rito. Nasa gitna kasi ng kagubatan itong bahay ko. At sa tagal ko na rito, ay wala pang ibang tao ang naligaw dito. Pero wala akong alam sa kayang gawin ng amo mo. Maaaring sa mga susunod na araw, ay malaman niyang nandito ka. At may posibilidad din na gamitin niya ang koneksyon niya sa mga aswang para mas madali kanyang makita. Sandali, may pamilya ka pa ba iyo? Meron po. May isa po akong anak at kasama po niya ang nanay ko. Nandun po sila sa probinsya namin. Alam ba ng amo mo kung saan sila nakatira? Sasabihin ko sana kay Tatang Habagat na hindi alam ni Sir Maximo kung saan nakatira ang nanay at anak ko. Pero bigla kong naalala na sinabi ko pala yon kay Sir Maximo kung saan kami nakatira. Hindi man eksakto, pero nasabi ko kung saan bayan sa probinsya kung saan naninirahan ang nanay at anak ko. Oh, bakit bigla kang tumahimik? Alam po ni Sir Maximo kung saan lugar nakatira ang pamilya ko. Hindi po kaya saktan niya ang nanay at anak ko? O kaya gamitin sila ni Sir Maximo para magpakita ko? May posibilidad na mangyari ang mga yan. Diyos ko, kailangan ko pupunta ng anak at nanay ko. Kailangan ko po silang protektahan mula kay Sir Maximo. Hindi kita pipigilan na gawin yan. Pero sa palagay mo ba, ay kaya mo silang protektahan sa kalagayan mo ngayon? Lalo na, at may posibilidad na hindi lang ang Maximo na yon ang makakaharap mo, kundi ang mga aswang na pwede niyang utusan para gawan kayo ng hindi maganda. Tatang, di ba ang sabi niyo ay nakikipaglaban kayo noon sa mga aswang? Oo, tama ka. Sinabi ko ngayon, bakit mo naman naitanong? Baka pwede niyo naman po akong tulungan, oh. Ang ibig mo ba sabihin gusto mong makipaglaban ako sa mga aswang? Opo, ganun na nga po. Alam mo, Joaquin, kung nung bata-bata pa ako, ay sinabi mo yan sa akin, ay walang pagdadalawang isip na papayag ako. Pero iba na ngayon. Matanda na ako, nakikita mo naman. Mahina ng katawan ko. Hindi na ako kasing lakas ng dati. Pasensya na, pero hindi ko gagawin ang gusto mo. Pero meron akong iaalok sa'yo. Kung gusto mo, ay sasanayin kita na makipaglaban sa mga aswang. At hindi lang sa aswang, pwede mo magamit ang matututunan mo sa akin, kundi pati na rin sa mga taong nais manakit sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay. Pero Tatang Habagat, bakit po ako? Sino bang may malaking problema ngayon? Hindi ba't ikaw? Pambihira ka. Alam mo, sa totoo lang, ay nakita kong busilak ang iyong puso. Kaya kita tinulungan. Naramdaman ko rin na karapat-dapat ka para matutunan ang mga kaalaman na meron ako. Pero hindi ko po alam kung kaya ko bang makipaglaban sa mga aswang. Kaya nga tuturuan kita, hindi ba? Isa pa, isipin mo ang nanay at anak mo, kahit wag na ang sarili mo. Kailangan ka nila, Joaquin. Kailangan mo magkaroon ng sapat na kakayahan para protektahan sila laban sa kampon ng kadiliman. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip sa sinabi ni Tatang Habagat.
Sa huli ay napagtanto ko na tama siya. Walang ibang taong pwedeng magprotekta sa nanay at anak ko, kundi ako. Kaya pumayag ako na sanayin ni Tatang Habagat sa pakikipaglaban sa mga aswang. Makalipas ang isang araw ng pamamahinga, ay sinimulan na ni Tatang Habagat ang aming pagsasanay. Itak ang sandata na pinagamit niya sa akin. Kahit matanda na siya, ay nakita ko pa rin kung gaano siya kahusay na humawak at gumamit ng itak bilang armas. Magaling magturo si Tatang Habagat. Malinaw siyang magbigay ng instruction, kaya mabilis kong natutunan ang mga itinuro niya. Pinuri rin niya ako na mabilis akong matuto at alam ko na kaya ganun ay dahil matindi ang determinasyon kong magkaroon ng kakayahan na protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Bukod pa roon, ay nagbigay din sa akin si Tatang Habagat ng impormasyon tungkol sa mga aswang, lalo na kung ano ang kanilang mga kahinaan. Sa loob ng 3 araw, ay wala kaming ginawa kundi ang magsanay, at naramdaman ko na parang napakatagal ko nang ginagawa ang bagay na yon. Naging madali na kasi para sa akin ang lahat. Hanggang isang gabi, habang kumakain kami, ay muli akong napatingin sa mga tato sa aking braso at kamay. Bakit nakatingin ka sa mga tattoo mo? Hindi ka ba nagagandaan sa mga yan? Ang totoo po, nung una hindi talaga. Pero parang ngayon, ay nagugustuhan ko na po sila. Hindi ko po maintindihan pero pakiramdam ko ay buhay ang mga tattoo na to. Dahil talagang buhay ang mga yan. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Dahil sa sinabi mo na nararamdaman mong buhay ang mga nakapinta sa iyong katawan, ay sigurado ko na hindi nga ako nagkamali. Ikaw nga ang nararapat na magmana ng aking kakayahan at kapangyarihan. Tumayo si Tatang Habagat at hinubad niya ang kanyang damit. Napamaang ako nang nakita ko na puno ng tato ng iba't ibang hayop ang kanyang katawan. Kahit kupas na ang mga yon, marahil ay dahil sa katagalan ay nakikita ko pa rin ang forma ng bawat tattoo niya. Ang totoo ay isa kong antingerong bordado na nakikipaglaban sa mga aswang. Ito ay isang sinaunang kakayahan ng aking ninuno. May kakayahan kaming buhay ng mga burda sa aming katawan. Naghahanap ako ng isang taong karapat-dapat na pagkakatiwalaan ng kapangyarihan nito. At ikaw ang napili ko, Joaquin. Ang ibig niyo po bang sabihin ay nabubuhay po ang kobra at alakdan na nakatatupo sa aking katawan? Ganun mo ba? Ganun na nga. May kakaiba sa'yo. Kaya ikaw ang aking pinili. Ang mga tattoo sa katawan mo ang magiging kakampi mo sa pakikipaglaban sa kasamaan. Ngunit may 2 hayop pa akong kailangang ilagay sa iyong katawan. At sa pagkakataon na ito, ay tatanungin na kita kung papayag ka bang ilagay ko sa iyo ang 2 tattoo na sinasabi ko. Sa ngayon po, ay wala akong ibang gustong gawin kundi ang maprotekta ng nanay at anak ko. Kaya kung ano po ang sa tingin nyo na makakatulong po sa akin, ay gawin nyo po ang lahat. Mabutit naiintindihan mo na kung gaano kabigat ang problemang kinaharap mo, Joaquin. Gusto ko ang determinasyon na meron ka. Huwag ka mag-alala dahil sigurado ako na hindi ka magsisisi sa sandaling tuluyan ka ng maging isang ganap na antingerong bordado. Matapos naming maghapunan, ay inihanda na ni Tatang Habagat ang mga gagamitin niya sa paglalagay ng tato sa akin. Doon ko nalaman na tradisyonal pala ang pagtatato niya dahil gumagamit siya ng tinik ng puno ng kalamansi na nakasabit sa dulo ng maliit na patpat ng kawayan, at meron pa siyang isa pang maikling patpat para paluin ang tinik sa balat ko. Ang tintang ginagamit niya ay pinaghalong tubig
at uling. Sa dibdib ko, nagsimulang magtato si Tatang Habagat. Naglagay siya roon ng isang agila. Halos mag-uumaga na nang natapos siya sa agila na yon. Umaga na nang sinimulan niya ang paglalagay ng tato sa likod ko. O ano? Kaya mo pa ba hawakin? Opo, nasanay na po ako sa sakit eh. Tapusin niyo na lang po yun sa likod ko tapos pwede na po tayo magpahinga. Pero, ano po ba yung nilalagay niyo sa likod ko? Buhaya! Huwag kang mag-alala. Dahil kapag natapos na tayo, ay sasabihin ko sa iyo kung bakit ang mga hayop na ito ang napili kong ilagay sa iyong balat. Hindi na ako nagsalita pa at hinayaan ko na lang si Tatang Habagat na tapusin ang kanyang ginagawa. Nang sandaling yon, ay ibinigay ko na sa kanya ang aking buong tiwala. Kahit tila imposible ang sinabi niya na mabubuhay ang mga tato ko, ay naniwala na lang ako dahil wala na akong ibang alam na paraan upang protektahan ang aking pamilya, kundi ang paraan na sinabi ni Tatang Habagat. Bago sumapit ang tanghali, ay natapos na si Tatang Habagat sa paglalagay ng tato sa aking katawan. Sandaling tumayo si Tatang Habagat at may kinuha siyang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Bumalik siya sa harapan ko at binuksan niya ang kahon. Mula roon ay inilabas niya ang isang kwintas na may palawit na medalyon. Ano pong bagay na yan, Tatang? Ito ay isang makapangyarihang anting-anting na siyang magbibigay ng buhay sa mga tato sa iyong katawan. Itong nakaalam kung anong hayop ang kailangan mo base sa sitwasyon. Ngunit ikaw pa rin na may kontrol sa anting-anting. At tandaan mo, Joaquin, gagamitin mo lang ang kapangyarihan mo sa kabutihan. May papangako mo ba yun sa akin? Opo, Tatang Habagat. Nangangako po ako sa inyo. Buong puso mo ba't tinatanggap ang kaakibat na kapangyarihan at tungkulin ng anting-anting at ng mga burda sa iyong katawan? Opo, Tatang. Buong puso ko pong tinatanggap. Ikinulong ni Tatang Habagat ang anting-anting sa kanyang mga palad at umusal siya ng orasyon. Matapos yun, ay isinabit na niya sa leeg ko ang anting-anting. Agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na gumapang sa aking buong katawan. Parang may apoy sa loob ng aking katawan at tinutupok nun ang aking kaloob-looban. Malakas akong napasigaw dahil sa sakit. Pakiramdam ko ay puputok ang lahat ng ugat ko ng sandaling yon. Hayaan mo lang na dumalay sa iyo ang kapangyarihan ng anting-anting, Joaquin. Huwag mo itong labanan. Buong puso mo itong tanggapin. Tiniis ko ang sakit. Inisip ko na kailangan ko yung pagdaanan para maprotektahan ko ang aking mga mahal sa buhay. Pumikit ako at hindi nagtagal ay unti-unting naapula ang mainit na pakiramdam sa loob ng katawan ko hanggang sa bumalik na sa normal ang lahat. Nang tumingin ako kay Tatang Habagat ay tagaktak ang pawis sa aking muka at habol ko ang aking paghinga. Binabati kita, Joaquin. Simula sa oras na to, ay isa ka ng ganap na antingerong bordado. Hangad ko na magtagumpay ka na protektahan ng mga taong malapit sa iyong puso. Maraming salamat po, Tatang Habagat. Nararamdaman ko na po ang kapangyarihan ng anting-anting at pakiramdam ko ay gumagalaw po ang mga tato ko. Ngayon ay sasabihin ko na kung bakit ang mga hayop na yan ang napili kong ilagay sa iyong katawan. Ang alakda ng pinakamaliit, ngunit huwag mo siyang maliitin. Hinahayaan niyang lumapit sa kanya ang kalaban at eksakto siya kung umatake. Habang ang kobra naman ay mabilis pero makamandag. Alam niya kung kailan siya atake at aatras. Marunong siyang bumasa ng lakas ng kalaban. Ang agila naman
ay may malinaw na isip at matalas na paningin. Kaya niyang makita ang hindi nakikita ng normal na mata. At ang panghuli, ang pinakamalakas sa lahat, ang buhaya. May ngipin siya na kayang sirain at wasakin ng kahit na anong bagay. Matigas ang kanyang balat at hindi siya tinatablan ng kahit na anong sandata. At huwag mong kakalimutan na sa kabila ng kanilang pambihirang katangian, ay ikaw pa rin ang mas mataas sa kanila. Ikaw ang dapat na mag-control sa kanila at hindi sila ang kokontrol sa iyo. Ngayon naiintindihan ko na po kung bakit ang 4 na hayop na to ang inilagay niyo sa aking katawan. Pero paano ko po sila magagawang buhayin? Ikaw na ang kinikilala nilang Panginoon, kaya magagawa mo silang pasunurin sa lahat ng gusto mo, gamit lamang ang iyong isip. Maraming salamat po, Tatang Habagat. Ngayon ay alam ko nang handa na po akong protektahan ang aking pamilya. Ngumiti si Tatang Habagat at tinapik niya ako sa balikat. Tinignan ko ang mga tato sa aking katawan at hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin ako makapaniwala na isa na akong ganap na antingirong bordado. Kinabukasan ng umaga ay sinabi sa akin ni Tatang Habagat na maaari na akong magtungo sa aking pamilya. Sinabi rin niya na handa na ako kung sakaling may mga aswang akong makakarap. Nagulat ako nang iabot niya sa akin ang aking clutch bag na sa pagkakatanda ko ay naiwan ko noon sa kotse. Teka, Tatang Habagat, paano po napunta sa inyo to? Bumalik kasi agad ako sa lawa nung natagpuan kita roon at naisip ko na baka meron kang importanteng gamit sa kotse. Nakuha ko yan doon. Alam kong may lamang pera ang bag na yan at huwag kang mag-alala kasi pinatuyo ko na ang mga yon. Naku, maraming salamat po, Tatang. Talagang kailangan ko po kasi ng pera para mapabilis po ang pag-uwi ko sa amin. Mabuti na lang po at kinuha niyo po ito. Ito po, tanggapin niyo po ang perang to bilang kabayaran sa lahat po ng naitulong niyo sa akin. Huwag ka nang mag-abala pa. Hindi ako humihingi ng kapalit sa mga itinulong ko sa'yo. Sige na po, Tatang, tanggapin niyo na po to. Maliit na halaga lang naman po ito. Pandagdag niyo rin po sa mga panggastos niyo rito. Mabubuhay ako kahit wala akong pera dahil lahat ng pangangailangan ko ay nasa kagubatang ito. Mas kailangan mo yan, kaya itabi mo na yan. Sapat na sa akin na naipamana ko na sa iyo ang aking kakayahan at kaalaman. Tatang, hindi ko po akalain na may tao pong kagaya nyo na nabubuhay kahit walang pera. Pero sigurado po ba kayo na ayaw nyo po itong tanggapin? Sigurado ako, Joaquin. Huwag kang mag-alala dahil sanay na akong mabuhay dito sa kagubatan. Kung yan po ang gusto nyo, ay hindi ko na po kayo pipilitin. Pero pangako po, babalikan ko po kayo rito kapag natapos ko na po ang problema ko. Maraming salamat po ulit, Tatang Habagat. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mabigat ang loob ko nang nagpaalam ako kay Tatang Habagat dahil sa maikling panahon na nagkasama kami ay naging malapit na ako sa kanya. Labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil si Tatang Habagat ang nakakita sa akin. Naniwala ako na sinadya yun ng Panginoong Diyos at talagang nakatadhana na mag-cruise ang aming landas. Matapos ituro sa akin ni Tatang Habagat ang daan palabas ng gubat, ay nagsimula na akong maglakad. Hindi na ako makapaghintay na makauwi sa amin dahil sabik na akong makita at makasama ang anak at nanay ko. Nang nakalabas ako sa malawak na kagubatan, ay isang lumang kalsada ang aking nakita. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang isang jeep ang dumaan na agad kong pinara. Nagpahatid ako sa malapit na istasyon ng bus at mula roon ay sumakay ako ng bus papunta sa aming probinsya. Inabot ng halos 7 oras ang biyahe ko sa bus
Bago ako bumaba, muli akong sumakay ng isang jeep at habang paliit ng paliit ang distansya ko sa aking pamilya, ay mas tumindi ang aking pagkasabik na makasama sila. Gabi na nang nakarating ako sa aming barangay. Walang katao-tao sa labas, kaya walang nakakita sa pagdating ko. Nang nasa harapan na ako ng aming bahay, ay isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Kakatok na sana ako sa pinto nang narinig ko mula sa loob ang pag-uusap ni na Lucas at ng nanay ko. Lola, akala ko po ba uuwi si tatay bago po magpasko? Bakit po hanggang ngayon ay wala pa rin po siya? Tapos na po ang bagong taon, pero hindi pa rin po umuwi si tatay. Sa totoo lang, ay hindi ko rin alam, Apo. Kapag tinatawagan ko kasi ang cellphone niya, ay hindi ko yung makontak. Hindi po kaya may masama na pong nangyari kay tatay? Ano ka ba, Lucas? Huwag ka nagsasalita ng ganyan. Ang dapat na ginagawa mo ay ipagdasal mo na nasa maayos na kalagayan ng tatay mo. Sa kamalay mo naman, sa birthday mo pala uuwi ang tatay mo. Hindi ba? Kaarawan mo na sa susunod na buwan. Baka po paasahin na naman po ako ni tatay. Nagtatampo na nga po ako sa kanya eh. Kasi 1 taon na po siyang hindi umuwi rito. Puro na lang po siya trabaho. Parang hindi na po niya tayo naaalala. Apo, yung pagtatrabaho niya ay para rin sa iyo. Para may makain ka at makapag-aral ka. Alam ko na ginagawa yun ng tatay mo para hindi mo maranasan yung hirap na naranasan namin noon. Kapag lumaki ka na ay maiintindihan mo rin siya. Naluluwa ako sa mga narinig ko. Bilang isang ama, ay masakit para sa akin na may tampo na sa akin ang nag-iisa kong anak. Kung ako kasi ang papipiliin, ay mas gusto ko na magkakasama kaming 3. Pero kapag ganun ang ginawa ko, ay pare-parehas naman kaming magugutom. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at saka ako marahang kumatok sa may pinto. Aba, sino naman kaya yun nasa labas? Lola, wag niyo pong bubuksan. Baka aswang po yan. May aswang ba na marunong kumatok? Hindi ba'y bigla-bigla na lang siya pumapasok sa bahay? Nagtaka ko kung bakit nabanggit ni Nanay at Lucas ang tungkol sa aswang. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at nagulat si Nanay nang nakita niya ako. Napanganga siya at napatulala. Tuluyan nang kumawala ang mga luwang kanina ko pa pinipigilan. Matapos kasi ng mga pinagdaanan ko kay Maximo, ay hindi ko naisip na makakauwi pa ako ng buhay sa aking pamilya. Yayakapin ko sana ang nanay ko, pero bigla niya akong piningot. Aray, aray! Aray, nay, tama na po! Masakit! Aray! Dapat lang yan sa iyo. Anong masamang espiritu at sumapi sa iyo? At nagpalagay ka pa ng tato? Hindi ba, mga bata pa lang kayo, ay sinasabi ko ng ayoko nagpapalagay kayo ng ganyan. Para kang takas na bilanggo. Nanay naman eh. Hindi porke may tato, takas na kagad sa kulungan. Masyado naman pong makaluma ang pag-iisip nyo. Binitiwan ni Nanay ang tenga ko at nang nagtama ang mata namin ni Lucas, ay tumakbo siya para yakapin ako. Sinalubong ko rin ng yakap ang aking anak. Halos ayaw ko na siyang pakawalan dahil talagang miss na miss ko na siya. Totoo po ba ito, tay? Kayo po ba talaga yan? Oo anak, totoo to. Hindi ka nananaginip. Akala ko po ay kung ano na po nangyari sa inyo. Hindi po kasi kayo umuwi bago magpasko eh. Pasensya ka na anak. Marami lang kasing nangyari pero ang importante ay andito na ako. Nang nagkatinginan kami ng nanay ko, ay alam ko na gusto niyang sabihin na marami akong kailangang ipaliwanag. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang mga dapat niyang malaman nang nakikinig si Lucas. Masyado pang bata ang anak ko para malaman ang mga ganong bagay. Madaling araw na pero gising pa rin ako. Nakaupo ako sa kusina habang may isang tasa ng kape sa aking harapan.
Maya-maya pa ay lumabas si nanay mula sa kwarto niya. Umupo siya sa harapan ko at seryoso niya akong tinignan. Tulog na si Lucas. Ramdam ko na marami kang dapat sabihin sa akin. Gusto kong malaman kung ano ang totoong dahilan kung bakit hindi ka nakauwi bago magpasko. Alam mo bang wala na akong nagawa kundi ang sabihin kay Lucas ang balak mong pag-uwi dahil sa pag-aalala ko sa iyo. Pasensya na po kayo, Nay. Plano ko po talagang umuwi bago magpasko. Pero may hindi inaasahang nangyari. Ano ba kasi talaga ang nangyari? At bakit may sugat ka dyan sa noo mo? Nay, kilala niyo naman po ako, di ba? Hindi po ako sinungaling na tao, Nay. Sasabihin ko po sa inyo ang lahat-lahat. Pero sana, maniwala po kayo sa akin. O siya, sige, makikinig ako. Ikwento mo sa akin ang lahat. Nang sandaling yon, ay inilihad ko sa nanay ko ang dahilan kung bakit hindi ako nakauwi bago magpasko. Wala akong inilihim sa kanya miski isa. At habang nagkikwento ako, ay bakas sa mukha niya ang labis na takot. Nang natapos kong sabihin sa kanya ang buong katotohanan, ay nangilid ang kanyang luha. Diyos ko, hindi ko akalain na matapos ang lahat ng pinagdaanan mo ay nakauwi ka pa rin ng buhay nito, anak. Napakabuti ng Panginoon. Pero paano ka nabuhay, anak? May isang matandang lalaki pong tumulong sa akin, Nay. Sa kanya po ako tumuloy ng ilang araw at nang nakabawi na po ako ng lakas, ay saka ako umuwi rito. Ako naman po may tatanong sa inyo, Nay. Bago po kasi ako kumatok dito kanina, ay narinig ko po ang pag-uusap niyo ni Lucas. Ano po yung tungkol sa sinasabi niyong aswang? Nako, mabutit na banggit mo yan. Ilang araw na kasi ang nakakalipas nang nagsimulang umatake ang isang aswang sa mga kalapit natin barangay. Pumapasok siya sa bawat bahay tuwing gabi. Ang sabi ng mga tao ay parang may hinahanap ang aswang na yon. Natatakot na nga kami ni Lucas na baka isang gabi ay dito na siya sa barangay natin umatake at pumasok siya rito sa bahay natin. Hindi po ba sinabi ko po sa inyo na mayroong koneksyon sa mga aswang ang dati kong amo na si Maximo? Sa tingin ko, ay inutusan ni Maximo ang aswang na yon para hanapin kung saan tayo nakatira. Sigurado kasi ako na alam niyang buhay pa ako. Ako po ang nakakaalam ng sikreto niya, kaya kailangan niya akong patahimikin. Mahabagin lagi. Anong gulo ba itong pinasok mo, anak? Nay, hindi ko po ito ginusto. Kahit ako, hindi makapaniwala na may ganung ginagawa si Maximo. Akala ko talaga ay mabuti siyang tao eh. Sa tuwing naaalala ko nga mga binigay niya sa akin. At kahit ang sweldong inaabot niya sa akin, ay parang nasusuka ako. Hindi ko maaatim na ang lahat ng yun ay galing sa pagbebenta niya ng mga tao sa mayayamang aswang. Ano kaya kung humingi tayo ng tulong sa mga pulis? Ipakulong natin ang Maximo na yon. Mahirap pong kalaban si Maximo, Nay. Dahil mapera siya. Marami siyang koneksyon. Kayang-kaya niyang bilhin ng batas. Wala po tayong laban sa kanya, Nay. Anong gagawin natin, Joaquin? Hihintay na lang ba natin patayin tayo ng aswang na inutusan niya? Sigurado ko na hindi lang ikaw ang papatayin niya, kundi pati na ang anak mo at ako. Hindi po ako papayag na mangyari yun, Nay. Lalaban po ako kahit sinong magtatangkang saktan at patayin tayo. At paano mo naman gagawin yon? Basta, Nay, sa ngayon, di ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo ang lahat-lahat eh. Pero magtiwala po kayo sa akin, Nay. Hindi ako papayag na mapapahamak tayo. Lalo na po kayo ng anak ko. Sa kabila ng mga sinabi ko, ay nanatili ang takot sa muka ng nanay ko. Alam ko na sa sandaling yun, ay wala pa siyang tiwala na kaya ko silang protektahan mula sa aswang at naiintindihan ko yun. Kilala kasi ako ng nanay ko na hindi marunong makipag-away. Hindi ko pa rin kasi kayang ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa mga tattoo ko at sa anting-anting na suot ko. Hahayaan ko na lang na makita niya kung ano ang kayang gawin ng mga yon upang hindi na ako mahirapan
na magpaliwanag. Sa 2 nakalipas na araw, simula nang bumalik ako sa bahay namin, ay masasabi kong masaya ako dahil muli kong nakasama ang anak at nanay ko. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi, ay doon na ako binabalot ng matinding pangamba. Halos hindi ako makatulog sa pagbabantay. Gusto ko kasing makasigurado na handa ako kung sakaling umatake ang aswang sa bahay namin. Isang hapon, habang nakaupo ako sa labas ng aming bahay, ay dumating si nanay na may dalang bayong. Galing siya sa palengke at namili siya ng lulutuin niya para mamayang hapunan. O nay, ba't di niyo po kasama si Lucas? Nasaan po siya? Nakitang naglalaro yung mga kalaro niya nang pauwi na kami. Kaya nakipaglaro muna. Huwag kang mag-alala kasi uuwi yung bago mag-alas 6. Takot kasi yun sa aswang. Total, nabanggit ko ang aswang. Ay meron akong sasabihin. Umatake pala kagabi sa kabilang barangay yung aswang. Tsaka sa Maampalan ay may pinatay ang halimaw na yon. Yung padre di pamilya na bahay na pinasok ng aswang ang pinatay. Dahil nanlaman siya ron sa aswang. Sigurado na talaga ako na inutusan ni Maximo ang aswang na yon. Iniisa-isa niya ang mga bahay sa bahay na to dahil hinahanap niya tayo. Anak, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo ni Lucas. Ayos lang na ako mamatay dahil matanda na ako. Kontento na ako sa mga naranasan ko sa buhay ko. Ayoko mamatay si Lucas dahil napakabata niya pa. Habang ikaw, hindi ka rin pwedeng mamatay. Dahil siguradong malulungkot si Lucas. Ano ba naman yung sinasabi niyo, Nay? Hindi ba sabi ko ay hindi ako papayag na may mangyayaring masama sa atin? Poprotektahan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Wala akong pakialam kahit isang aswang ang kailangan kong harapin at patayin. Alam ko naman yun. Alam kong gagawin mo lahat para wag kaming mapahamak. Pero Joaquin, anak, magpakatotoo tayo. Kilala kita. Hindi ka marunong makipag-away. Pumatay pa kaya ng aswang? Basta, Nay, magtiwala lang po kayo sa akin. Isa pa, nandiyan po ang Panginoong Diyos. Sigurado po ako na hindi niya tayo pababayaan. Ano pa nga bang magagawa natin kundi ang umasa sa Panginoong Diyos? Sa ganitong sitwasyon, ay tanging siya na lang talaga ang makakapitan natin. Napahinto kami sa pag-uusap ni Nanay nang biglang dumating si Lucas. Pawisan siya mula sa paglalaro. Hanggat maaari ay iniiwasan namin ni Nanay na mag-usap ng mga ganung bagay sa harapan ng anak ko. Masyado pa kasi siyang bata para sa mga ganung usapan. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog sa tabi ni Lucas, ay bigla akong nagising. Hindi ko maintindihan kung bakit habol ko ang aking paghinga at kinakabahan ako sa dahilan na hindi ko alam. Hanggang sa naramdaman ko ang paggalaw ng tatuko na agila sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay dinala niya ako sa impapawid at nakita ko ang isang babaeng hinahabol ng isang aswang. Nagmamadali akong bumangon at kinuha ko sa kusina ang matalas na itak. Lalabas na sana ako ng bahay nang saktong lumabas si Nanay sa kanyang kwarto. Diyos ko, Joaquin, anong gagawin mo at may dala kang itak? May kaaway ka ba? Ang ingay niyo naman po. Baka mamaya magising yan si Lucas eh. Ano nga gagawin mo? Sagutin mo muna ako. Nararamdaman ko pong umaatake ang aswang dito mismo sa barangay natin, Nay. Kailangan ko po siyang harapin. At baka ito na po ang pagkakataon ko para patayin siya. Magunos dili ka. Pumilbi ka lang dito sa loob ng bahay. At baka mamaya kung ano pang mangyari sa iyo. Nay, wala na pong ibang solusyon sa problema natin, kundi ang patayin ko ang hayop na aswang na yon. Hindi po tayo matatahimik hanggat alam nating buhay siya. Naiisip ko rin po na baka kapag napatay ko yon at malaman ni Maximo ay tumigil na siya sa pagpapadala ng aswang dito
Kasi malalaman niya na kaya kong patayin ang lahat ng aswang na ipapadala niya. Basta nay, dito lang po kayo. At kahit na anong mangyari, ay wag na wag po kayong lalabas ni Lucas. Matapos yun, ay nagmamadali na akong lumabas. Narinig ko ang pagtawag ni nanay sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Nagulat ako nang biglang nag-init ang aking agimat. Naramdaman ko ang paggalaw ng kobra sa aking braso at hindi ako makapaniwala nang nagkaroon yun ng buhay. Mabilis na gumapang ang kobra, paunahan, at kahit wala siyang sinabi, ay naramdaman ko na nais niya na sundan ko siya. Sinundan ko ang mabilis na paggapang ng kobra hanggang sa nakita ko sa hindi kalayuan ang babaeng hinahabol ng aswang na ipinakita sa akin kanina ng agila. Pasalubong ang takot na babae sa akin. Pagkalapit sa akin ng babae, ay napayakap siya at ramdam ko ang matindi niyang takot. "Umalis ka na rito! Ako nang bahala sa aswang na yan! Madali ka!" Nagmamadali ang babae na lumayo at matapang kong hinarap ang aswang. Nagtama ang mga mata namin pero nakita ko na gumapang sa gilid ang kobra at nagtago siya sa madamong bahagi sa tabi ng daan. Ngumisi ang aswang at habang nakatingin ako sa kanya ay hindi ko maintindihan kung bakit tila pamilyar siya sa akin. Sa isang kisap mata ay nagbago ng anyo ang aswang at naging tao siya. Labis akong nagimbal nang malaman ko na talagang kilala ko kung sino siya. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin, Joaquin. Alam mo bang, napakaraming bahay ang pinasok ko. Pero bigo akong makita ka. Maximo, isa ka ng aswang. Ganyan ka na ba kadesperado na patayin ako? At pinili mo maging ganyan ka? Ano ba sinasabi mo? Noon pa man, ay isa na akong aswang. Ipinanganak na akong ganito. Napakagaling ko ba magtago? At hindi mo yun naramdaman, ha? Hindi ka lang magaling magtago, hayop ka. Napakagaling mo ring magpanggap. Hindi ko akalain na nagawa mo akong linlangin. Alam mo, totoong ipinakita ko sa'yo. Kaya lang, nung gabi na isinama kita sa warehouse, ay naipit ako sa isang sitwasyon. Kailangan kitang ipalit sa ibinenta ko sa kliyente kong aswang dahil ayokong masira ang aking negosyo. Ibig sabihin lang nun ay hindi mo talaga ako pinapahalagan dahil kaya mong ibuwis ang buhay ko para lamang sa nakakasuka mong negosyo. At bakit naman kita papahalagan? Isa ka lang alipin na binabayaran ko. Kayang-kaya kitang palitan na naman sandali. At kayang-kaya rin kitang patayin dahil hawak mo ang aking sikreto. Siguro naman ay wala ka pang pinagsasabihan nun. Tama ba ako, Joaquin? Hindi mo naman siguro sinabi sa nanay at anak mo at sikreto ko, hindi ba? Wala silang alam sa kung anong mabahong sikreto mo. Kaya wag mo silang gagalawin. Wala akong tiwala sa iyo, Joaquin. Naaamoy ko na nagsisinungaling ka. Kapag napatay na kita, ay sila naman ang isusunod ko para mag-reunion na kayo sa kabilang buhay. Wag mo silang idadamay, hayop ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo sila makanti. Nang sumugod ako kay Maximo, ay agad siyang bumalik sa pagiging aswang. Kasabay nun ay ang pagkabuhay ng agila sa aking dibdib. Lumipad yun at nagpaikot-ikot sa ere. Habang ang kobra naman ay mabilis na gumapang papunta sa aswang. Bumakas ang labis na gulat sa mukha ng aswang nang nakita niyang nabuhay ang tato sa aking katawan. Natigilan siya, kaya matagumpay na pumulupot ang ahas sa kanyang binti at tinuklaw siya nito. Habang ang agila naman ay bumulusok pababa at kinalmot ang muka ng aswang.
Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Mas binilisan ko ang pagtakbo. Pero bago pa ako nakalapit sa kanya, ay nagawa niyang hilahin ng kobra sa aking binti at malakas niya akong binalibag sa lupa. Ang agila naman ay nahuli ng aswang. Akmang babaliin sana niya ang pakpak ng agila, pero agad yung naglaho. Bumalik ang kobra sa aking braso at ang agila sa dibdib ko. Anong klaseng bahay ka meron ka? At nabuhay ang mga tattoo mo sa iyong katawan eh? Ngayon, ikaw naman ang nagulat. Ang akala mo ba ay papayag ako na papatayin mo ko nang walang kalaban-laban? Kaya mag-isip-isip ka na, Maximo. Kung gusto pang mabuhay, ay lubayan mo ko at ang pamilya ko. Kahit ilang hayop pa mabuhay dyan sa katawan mo, ay hindi ako natatakot sa iyo. Babalik ako at sisiguraduhin ko na sa pagbabalik ko ay mapapatay na kita at pati na ang anak at ang nanay mo. Hindi ko nahihintay ng pagbabalik mo. Dahil ngayon pa lang, papatayin na kita! Sumugod ako kay Maximo. Pero sa isang kisap mata, ay naglaho siyang bigla sa paningin ko. Luminga ako sa paligid, pero hindi ko na nakita kung saan siya nagpunta. Maximo! Huwag kang duwag, hayop ka! Magpakita ka! Tapusin na natin to ngayong gabi! Nanatiling tahimik ang paligid at hindi ko naramdaman ang presensya ng aswang. Nanghihinayang ako dahil pagkakataon ko na sana yon para patayin ng aswang na hindi ko alam na si Maximo rin pala na dati kong amo. Uuwi na sana ako sa bahay, pero nang pumihit ako sa likuran ko ay natigilan ako nang nakita ko roon si Nanay at si Lucas. Kapwa, bakas ang gulat sa kanilang mga muka. Malakas ang kutob ko na nakita nila ang lahat ng nangyari at kasama noon ang pagkabuhay ng mga tattoo ko sa aking katawan. Tay, paano niyo po nagawa yun? Paano nabuhay po ang mga tattoo sa katawan niyo? Ang galing! Tumahimik ka nga dyan, Lucas. Ang lakas ng boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Wakin, umuwi na tayo at marami tayong dapat pag-usapan. Lucas, tara na. Naunang naglakad, sina Nanay at Lucas. Sumunod naman ako sa kanila. Habang naglalakad, ay inisip ko na kung paano ko maipapaliwanag sa kanila ang lahat sa paraang madali nila kong maiintindihan. Pagdating sa bahay, ay isinarado ko ang pinto. Umupo kami sa maliit naming sala. Ngayon ipaliwanag mo sa amin ang lahat. Gusto ko maintindihan kung bakit nabubuhay ang mga tattoo sa katawan mo. Lucas, anak, pumasok ka na muna sa kwarto natin at may pag-uusapan lang kami ng lola mo. Hindi ka papasok sa kwarto mo, Lucas. Dito ka lang. Dahil kailangan mong marinig at malaman ang lahat ng sasabihin ng tatay mo. Pero Nay, masyado pa pong bata si Lucas para maintindihan ng ganitong bagay. Masyado mo minamaliit ang anak mo. Oo, bata pa siya. Pero malawak na kanyang pag-iisip. Parte siya ng pamilyang ito at higit sa lahat ay anak mo siya. Kaya dapat lang niyang marinig ang magiging paliwanag mo sa nasaksihan namin kanina. Mataman kong tinignan si Lucas. Nakita ko ang kainosentihan sa mukha niya. Ayoko sanang mamulat ang anak ko sa karasan sa murang edad. Pero napagtanto ko na tama ang sinabi ni Nanay. Anak ko si Lucas at karapatan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Nang sandaling yun, ay ipinaliwanag ko kina Nanay at Lucas ang dahilan kung bakit nabubuhay ang mga tato sa aking katawan. Sinabi ko sa kanila na yon ay dahil ipinasa sa akin ni Tatang Habagat ang pagiging antingirong bordado nito. Bawat detalye ng pinagdaanan ko para maging ganap akong antingirong bordado ay sinabi ko sa kanila upang maunawaan nila yon ng maayos. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi mo.
Parang imposible na nagkakaroon ng buhay ang mga tattoo mo sa iyong katawan. Bakit po hindi pa rin po kayo makapaniwala, Lola? Nakita na nga po natin kanina na nabubuhay nga po ang mga tattoo ni tatay. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganyang kwento. Talaga namang hindi ka panipaniwala. Pero gusto kong makilala ang Tatang Habagat na yon at susuntukin ko siya ng isa dahil sa paglalagay niya sa iyo ng tato nang walang paalam. Huwag niyo naman pong gawin yung kay Tatang Habagat, Nay. Mabait po siya. At kung hindi po niya ako tinulungan, ay hindi po ako magkakaroon ng kakayahan na labanan po yung aswang. Baka hindi na nga po ako nakapunta rito eh. Tama po si tatay, Lola. Kung wala pong kapangyarihan si tatay, baka po napatay na po siya nung aswang kanina. Sobrang astig nga po ni tatay, biruin nyo. Siya lang po ang kilala ko na may tattoo po na nabubuhay. Sigurado po ako na kapag ikinuwento ko po yun sa mga kalaro ko, ay maastigan din po sila kay tatay. Manahimik ka. Hindi mo pwedeng ikwento sa mga kaibigan mo na nabubuhay ang mga tattoo ng tatay mo. Mahirap na. At baka isipin ng mga tao dito ay may kapangyarihang itim ang pamilya natin. Hindi po to kapangyarihang itim. Malinaw po ang sinabi sa akin ni Tatang Habagat na kailangan ko lamang gamitin ang kakayahan ko sa kabutihan. Kahit na pa Alam mo naman kung paano mag-isip ang ibang tao rito sa atin. Makakita lang nagkakaiba kung ano-ano na ang iisipin. Sana lang talaga ay walang ibang nakakita sa nangyari kanina. Pero tama bang narinig ko kanina, Joaquin? Tinawag mo sa pangalang Maximo yung aswang. Hindi ba't yun din ang pangalan ng amo mo? Tama po ang narinig nyo, Nay. Ang dati kong amo, ang aswang. Inamin po niya sa akin kanina na noon pa man ay aswang na siya. Kaya ngayon, ay naiintindihan ko na po kung bakit napakadali para sa kanya na magbenta ng tao sa mga aswang. Dahil isa rin pala siyang aswang. Pero ano na ang gagawin natin ngayon, anak? Sigurado ko na alam na ng halimaw na yon kung saan tayo nakatira. Lola, wag po kayong mag-alala kasi kasama naman po natin si tatay eh. Siya po ang bahala dun sa aswang. Tay, pwede bang buhayin mo na sabay-sabay yung mga tattoo mo? Sige na po. Gusto ko lang po silang makita lalo na po yung buhaya sa likod nyo. Ano ka ba naman? Ano ba yung naiisip mong bata ka? Sa tingin mo ba? Ay kasya sa bahay natin ang lahat ng hayop na nasa katawan ng tatay mo. Saka baka sakmalin pa tayo ng buhaya na yon. Huwag po kayong mag-alala. Dahil ako po ang sinusunod ng mga tattoo ko. Isa pa, hindi sila nilikha para manakit ng hindi masama. At tama rin ang lola mo, Lucas. Hindi ko pwedeng buhayin ng lahat ng tattoo ko dito sa loob ng bahay natin. Dito na lang po sa labas. Mas malawak po ron eh. Hindi rin pwede. Dahil hindi ko maaaring buhayin sila kapag hindi kinakailangan. Hindi sila mga laruan, anak. Ay, sayang naman po. Pero tay, sa susunod po na dumating yung aswang, buhayin niyo po yung buhaya. Hindi pa kasi ako nakakakita ng totoong buhaya eh. Tama na nga yung buha-buhaya na yan. Ang mabuti pa ay matulog na tayo. Masyado nang maraming nangyari sa gabing ito. At ang gusto ko nalang gawin ay ang magpahinga. Nang pumasok na si nanay sa kwarto niya, inutusan ko si Lucas na matulog na at sinunod naman niya ako. Habang ako ay mag-isang naiwan sa sala. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil sa wakas ay nasabi ko na sa aking nanay at anak ang lahat-lahat. Wala na akong kahit na ano na itatago sa kanila. Ang problema ko na lang ay si Maximo at kung kailan kami muling maghaharap. Para sa akin ay napakahirap pa rin paniwalaan na ang taong inakala kong napakabuti ay ubod pala ng sama at siya pang dahilan kung bakit nanganganib ang buhay naming lahat. Sa mga nagdaan na gabi, ay mas naging maigpit ang aking pagbabantay. Pagkatapos ng hapunan, ay umuupo na ako sa labas ng bahay, habang hawak ang aking matalas na itak. Sigurado ko na anumang sandali ay darating doon si Maximo, kaya kailangan kong maging handa. Isang gabi,
Habang nakaupo ako sa labas ng bahay, ay tumabi sa akin ang anak kong si Lucas. O bakit hindi ka pa natutulog? 10:00 na. Hindi pa po ako inaantok, tay eh. Bakit naman? Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi po. Alam ko po kasi na kaya niyo pong talunin yung aswang na yon. Talagang di lang po ako makatulog. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Talagang bilib na bilib ka sa akin eh. Siyempre, tatay ko po kayo eh. Pero tay, palagi po kayo mag-iingat ha. Ayoko po kasing mamatay kayo. Kagaya po ni nanay. Teka. Akala ko ba'y bilib ka sa akin? Bakit naman ganyan ang sinasabi mo? Hindi po kasi natin alam kung ano pong pwedeng mangyari. Ayoko lang po na mawala po kayo. Kasi malulungkot po kami ni Lola Abyang. Anak, hindi ako mawawala. At matagal pa tayong magkakasama. Makikita ko pa ang paglaki mo. Hanggang sa makapag-asawa ka na. Tapos makikita ko rin ang mga magiging apo ko sa'yo. O diba? Hindi po muna ako mag-aasawa kapag malaki na po ako. Gusto ko po munang magtrabaho tapos ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng sahod ko. Sa inyo pong dalawa ni Lola. Magsasalita pa sana ako nang may nakita kaming mga taong tumatakbo na tila takot na takot. Hanggang sa may sumigaw na meron daw aswang sa may plaza. Anak ng putya si Maximo. Nandito na naman siya. Pagkakataon ko na to para tapusin siya. Tay, sasama po ako sa inyo. Gusto ko po makita kung paano po kayo makipaglaban. Hindi pwede anak, dito ka lang. Gisingin mo ang lola mo at huwag kayong lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Kayang bang ipangako sa akin na susundin mo ako anak? Pero tay... Anak, mangako ka sa akin. Bilisan mo at nasasayang ang oras. Oo na po. Promise po, tay. Hinintay ko munang pumasok si Lucas sa loob ng aming bahay. Nang sumarado na ang pinto, ay saka ako nagmamadaling tumakbo papunta sa plaza. Pagdating ko roon, ay isang aswang ang nakita kong nakatayo sa gitna. Nanlilisik ang mga mata niya at may malapot na laway na tumutulo sa kanyang bibig. Nagtaka ako dahil sigurado ako na hindi yun si Maximo. Hoy, Diablong Buang! Nasaan si Maximo? Ipinadala ka ba niya rito dahil natakot na siyang harapin ako? Iharap mo sa akin si Maximo dahil siya ang gusto kong makalaban. Hindi ako sinagot ng aswang. Bagkus ay mabilis siyang sumugod papunta sa akin. Sinalubong ko ang aswang at tinaga ko siya sa balikat. Umikot ako sa likuran niya at itinarak ko ang itak sa likod niya. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang sigaw. Paghugot ko ng itak ay mabilis na humarap sa akin ang aswang, pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na umatake. Ginilitan ko siya sa leeg at agad siyang bumagsak habang naghihingalo. Ikaw ba ang pinadala ni Maximo na papatay sa akin? Napakahina mo. Ni hindi man lang ako pinagpawisan sa'yo. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang. Napaisip ako kung bakit kinailangan pa ni Maximo na magpadala ng isang aswang. Hanggang sa isang realisasyon ang pumasok sa utak ko. Doon ko napagtanto na maaari na ang aswang na nakalaban ko ay paraan ni Maximo upang mawala ang aking atensyon kina nanay at Lucas dahil may plano siyang gawin. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa aming bahay. Panay ang dasal ko ng mga sandaling yon na sana ay mali ako ng hinala. Ipinagdasal ko na sana sa sandaling yon ay wala sa bahay si Maximo at ligtas pa sina Lucas at si nanay. Ngunit pagdating ko sa harapan ng aming bahay ay nagimbal ako dahil hindi nga ako nagkamali. Nasa labas si Maximo na nasaan yung aswang at hawak niya sa braso ang nanay at anak ko. Tay, tulungan mo kami! Humanda kang aswang ka! Nandiyan na ang tatay ko!
Maximo! Pakawalan mo sila! Huwag mo silang sasaktan! Hindi ikaw ang masusunod ngayong gabi. Napakatalino ko talaga dahil gumana ang aking plano. Nagawa kong alisin ang atensyon mo sa nanay at anak mo. Kaya ngayon, hawak ko na sila. Hawak ko na ang buhay nila. Hayop ka! Subukan mo lang sila saktan dahil papatayin talaga kita! Papatayin kita, Maximo! Nang sandaling yon, ay inutusan ko ang tatuko na alakdan. Gamit ang aking isip, itinago ko sa likuran ko ang isa kong kamao kung saan nakatato ang alakdan upang hindi makita ni Maximo ang pagkabuhay nun. Naramdaman ko ang pagkabuhay ng alakdan at sigurado ko na gagawin niya kung ano ang inutos ko sa kanya. Ayoko namang isipin mo na napakasama ko. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon para iligtas ang nanay at anak mo. Ang gusto ko ay ibigay mo sa akin ang kapangyarihan mo kapalit ng buhay nila. Yun lang ba ang gusto mo? Sige, ibibigay ko. Basta't pakawalan mo lang sila. Bago ko gawin ang gusto mo, ay gawin mo muna ang gusto ko, Joaquin. Nakita ko ang paggapang ng alakdan papunta sa aswang. Dahil sa akin nakatuon ang pansin ng aswang, ay hindi niya yun nakita. Nagpunta ang alakdan sa likuran ng aswang at umakyat yun sa katawan nito. Napangisi ako nang makita kong nasa balikat na ng aswang ang alakdan. Bakit ka nakangisi? May nakakatawa ba? Nag-aalala lang kasi ako para sa'yo. At bakit naman? Bakit hindi mo tignan kung anong meron sa kanang balikat mo? Nang tumingin sa kanan si Maximo, ay nahindik siya nang nakita niya roon ang alakdan. Bago pa siya makakilos, ay tinusok na siya ng buntot ng alakdan at sigurado ko na mabilis na gumapang sa katawan ni Maximo ang kamandag nun. Nanigas ang katawan ng aswang at nang mabitiwan niya, sina Nanay at Lucas ay agad silang tumakbo papunta sa akin. Sandaling nangisay ang aswang at nahirapan na siyang makatayo. Walang hiya ka, Joaquin! Anong ginawa mo sa akin? Sa tingin mo ba, ay hahayaan ko mapunta sa kagaya mo ang kapangyarihan na meron ako? Sabay kong binuhay ang kobra at agila. Mabilis na gumapang ang kobra at pinuluputan nun ang leeg ng aswang, habang ang agila naman ay walang tigil na pinagtututuka ang muka ng aswang na hindi pa rin makagalaw ng maayos dahil sa kamandag ng alakdan. Hanggang sa isang napakalakas na puwersa ang naramdaman ko sa aking likuran. Malakas akong napasigaw nang unti-unting nabuhay ang buhaya sa aking likuran. Mabagal yung naglakad papunta sa aswang. Napangisi ako nang bumakas ang labis na takot sa muka ng aswang na si Maximo. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Lumayo ka! Joaquin, utusan mo buhayang yan na lumayo sa akin! Huwag ka lalapit! Hindi mo na ako utusan ngayon para sundin pa kita. Oras na para harapin mo ang iyong katapusan. Hindi! Maawa ka, Joaquin! Ayoko pa mamatay! Ang mga pera ko! Ang mga kayamanan ko! Pasensya na. Pero hindi mo madadala ang mga yon sa impyerno. Mariin na kinagat ng buhaya ang mga binti ng aswang. Nang natumba ang aswang, ay walang kahirap-hirap yung nilunon ng buo ng buhaya. Walang naiwang bakas ng aswang sa harapan ng aming bahay. Matapos yun, ay bumalik na sa katawan ko ang alakdan, ang kobra, ang agila, at ang buhaya. Matapos ang lahat, ay mahigpit kong niyakap sina Lucas
at si nanay. Ang galing mo talaga, Tay. Sa wakas, nakakita na rin ako ng totoong buhaya. Hindi lang basta buhaya, kundi buhaya na kumain pa ng aswang. Puro ka talaga kalokohan eh. Pero patay na ba talaga yung aswang? Ligtas na ba talaga tayo, anak? Baka mamaya magbalik uli yun. Talagang nagdududa pa kayo, Nay, ah. Napatay na siya. Nakita niyo naman po na buong buo siyang kinain ng buhaya. Natawa kaming tatlo. Tumingala ako sa kalangitan at taimtim akong nagpasalamat sa Diyos. Ipinagpasalamat ko rin ang pagdating ni Tatang Habagat sa buhay ko, dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ako magkakaroon ng kakayahan na protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Matapos ang gabing yon, ay nagpasya kong iwan ang lugar namin at nanirahan ako sa Maynila kasama ang anak at nanay ko. Yun ay upang maging malayo kami sa mga taong nakakita sa nangyari nung gabing kinalaban ko ang aswang. Mas pinili naming magsimula ulit sa lugar na walang nakakakilala sa amin upang umiwas na rin sa gulo. Nang nagkaroon ako ng pagkakataon, ay binisita ko ang kubo ni Tatang Habagat para magpasalamat, pero wala na siya roon. Nalungkot ako dahil hindi ko man lang nasabi sa kanya na dahil sa kapangyarihan at kaalamang ibinigay niya ay nailayo ko sa panganib ang pamilya ko. Pero simula noon ay naging tahimik at mas masaya na ang buhay namin. Doon ko napatunayan na hindi kailanman nananalo ang kasamaan laban sa kabutihan, at palaging may paraan ang Panginoong Diyos para sa huli ayan liwanag pa rin ang mananaig. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan ay pinatutunayan lamang ito na ang pagiging ama ay isang banal na tungkulin na hinuhubog ng pag-ibig, sakripisyo at pananampalatayang hindi natitinag. Ang isang ama ay tahimik na mandirigma, handang magpaalipin sa pagod, yakapin ang lungkot ng pagkakalayo at isuko ang sariling pangarap upang maitayo ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa bawat unos na dumarating, sa bawat pagsubok na pilit dumudurog sa kanyang lakas, nananatili siyang matatag sapagkat ang puso ng isang ama ay pinatitibay ng pag-ibig na walang hangganan. Handa niyang isakripisyo ang lahat, maging ang sariling buhay, kung yun ang magiging kapalit ng kaligtasan at kabutihan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi lamang lakas ng loob ang kanyang sandata, kundi ang malalim at matibay na pananampalataya sa Panginoong Diyos na siyang ilaw sa gitna ng kadiliman at sandigan sa bawat laban. Naniniwala ang isang ama na anuman ang banta ng lagim, anumang anino ng kasamaan ang sumubok na lumapit, ang Diyos ang patuloy na gagabay at magpoprotekta sa kanila. At sa ilalim ng banal na paggabay na yon, ang isang ama ay tatayo bilang tanggulan, handang magtanggol, handang lumaban, at handang ibigay ang kanyang huling hininga upang masiguro na ang kanyang anak ay mananatiling ligtas, buo, at may pag-asang haharap sa panibagong bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.
Maganda